Naku po, mga boss Chief Amo Sir, mukhang marami ang iiyak ho dito. Marami yung hindi magugustuhan itong pagbaliktad po ni Orly Gutesa. Bakit to, mga kababayan? Kasi nga, gusto nila, no, sandali ayusin ko lang, Nasaan ba yung kay Orly Gutesa? Alisin ko lang, cancel ko. Pagpaumanin nyo po, no, inaayos ko lang ho, mga kababayan, para makita natin yung kay Orly Gutesa. Dito. Ayun ngayon. Salaysay ni Orly Gutesa. Babasahin ko sa inyo, mga bossing, pero kaakibat nito yung pagre-reaction po natin. Windows, ayun. Alin ba dito yung unang-una? Ang dami kasi Yung mata ko, wala pang salamin, kaya medyo hindi ko makita. Medyo lakihan ho natin, mga kababayan. Ito. Ayan, no? Tapos, i-press natin ito. Siyempre, ang hirap gamitin itong Mac. Dati ho kasi naka-MacBook na ako, mga bossing. Kaya lang, medyo pinalitan ko dati kasi MacBook Pro din yung gamit ko. Pinalitan ko kasi nga ho, nahihirapan ako. Ngayon, tapos Windows, etc. Yan, mamaya na. Ngayon, ito yung sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa po, mga kababayan. Republika ng Pilipinas, tinakpan yung mga address, etc. upang mas maging ligtas. Sabi ho dito, ako si Orly Gutesa, lakihan ko pa, isang bagsak pa, masyado na malaki. Ako si Orly Gutesa, dating retiradong marino, no? May asawa at may 4 na anak, nasa hustong gulang, Pilipino, sapat na may kaalaman at kakayahan sa kasalukuyang naninirahan sa blank, no? Sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Number 1, ang sabi ho dito, mga bossing, ginawa ko ang salaysay, no? Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nalinlang nahimok at nilinlang, no, na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee nila Marcoleta. Yan po yung kauna-unahan na appearance ni Orly Gutesa doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Nahimok siya doon, nalinlang daw noong September 25, 2025 sa ginagawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue sa kasalukuyang panahon. Number 2, ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip or sumagi man sa isip ko na magsalita sa nasabing issue ang buong pangyayari kung bakit nagkita kami ni Senador Rodante Marcoleta. Kumbaga wala siyang alam, walang kahit ano. Walang kahit ano. Sa makatwid, mga kababayan, parang ang sinasabi niya dito, bigla lang naman nila akong pinatawag, hindi ko naman alam kung ano yung sasabihin ko at kung ano yung pupuntahan ko. Di ba? Hindi ko lubos maisip o sumagi sa isip ko, no, na magsalita sa Blue Ribbon Committee. At nagkita sila ni Dante Marcoleta sa pamamagitan ni former Congressman Mike Defensor na parehas yung nakakulong sa isang Japanese restaurant malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay noong September 24 din ho, mga kababayan. Ang pangyayaring ito ay naganap sa makatwid po kung si Mike Defensor ang naghimok sa kanya. Si Mike Defensor din ang naglilang sa kanya. Ang pangyayaring ito ay naganap dahil tumawag sa akin ang driver ni former Congressman Defensor na si Django. Sino bang Django yan? Si Django Bustamante ba? Yung magaling na magbilyar? Hindi, pangalan lang yan. Bandang pagitan ng alas 9 hanggang alas 10, no? Setyembre din. Parehas na araw. Na ang sabi niya, kung pwede daw mag-dinner kasama si former Congressman Defensor sa araw na yun. Ang sabi ko kay Django, bakit? Ang sagot niya, may itatanong lang daw si former Congressman Mike Defensor sa akin. Noong mga oras o panahon na yon, ako ay nanonood ng TV sa bahay. Inano nyo pa?
inantala nyo pa yung panonood ng TV nitong si Gutesa. Sabi ko ulit sa kanya, sige at saan, anong oras? Sagot niya sa akin, 1:30. Sabi ko, sige, advise mo lang ako sa ang lugar at sinagot niya ako, okay. Sa pagkakataong ito, no, sinabi ko kay Mrs. na aalis ako ng bahay dahil pupunta siya doon kay Defensor at kay Marcoleta. Actually, sabi pa nga dito susundo no? Susundo dapat siya doon sa kanyang anak o sunduin niya yung anak niya. Itong si Django ay nakilala ko ito 4 hanggang 5 buwan sa BGC nung ako ay naka-duty pa kay Mrs. ko. So talagang siya ay bodyguard nung asawa ni Saldico, wife of congressman ko. At nasabi ko sa kanya na kay Kong Saldico ako naka-duty bilang VIP security detail. Sa pagkakataon ito, dito nagpalitan ng personal na cellphone number. Okay, ganun nangyari, no? Ngayon, 1:45 nakarating ako sa Petron Macapagal. Nagbigay na ng lugar sa isang Japanese restaurant. Pagkapasok ko sa restaurant, umakyat ako sa second floor, pumasok ako sa isang VIP kung saan sa aking pagpasok ay agad akong tinanong ni Defensor na, Orly, ikaw, kumbaga, Orly, ikaw ba yan? Opo. No? So, yung ganun talaga. So, hanggang ngayon, ang nasa isip niya, may itatanong lang sa kanya mga kababayan, itong si Kadante at saka itong si Mike Defensor po. Di po ba? Ang VIP room na iyon ay 3 lang kami ang tao doon. Siya, ako at si Mark na asawa ng... Sandali. Alisin natin iyan. Paano ko ba i-close ito? Close window. Alisin ko. Ayan. No? Na asawa, hahanapin ko yung kasunod mga kababayan. Ito. No? Pasensya na ako kayo. Ngayon lang ako ulit gumamit ng MacBook. No? Kaya medyo mabagal tayo. Pero kung doon sa laptop nating isa ito, nako, ang bilis nito mga kababayan. Ayan. Nandito na tayo. Tama ba? Anak niya, umupo kami sa isang round ng table. Iangat ko nga. Umupo kami sa isang round ng table. Masanatan niya na 8 to 10 seaters, nag-deliver. Ito na. Yung part na, kunyari, ang tinatanong sa kanya, nung dalawa, no, patungkol sa korupsyon. Ayan, ayan. Patungkol daw sa korupsyon, mga kababayan. Saldico. Sabi niya, sagot ko naman, oo nga sir, sabi niya sa akin. Sabihin ko na naghahakot kami para sa bahay ni Kong Saldi galing sa DPWH. Ang sagot niya daw, sir, wala akong nakita na may nagde-deliver ng maleta sa Valle Verde. Diyan pa lang mga kababayan. Wala na talaga. Diyan pa lang mga boss chief amo, sir. Paano? Ngayon, ang tanong ko, paano ngayon yung sasampang kaso ng ombudsman dito, lalo na kay Congressman Martin Romualdez, kung bumaliktad na, nag-recant na itong si Orly Gutesa, bumaliktad na din yung 4 na Marines. Sa tingin ko, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, ang dahilan, isa sa dahilan ng pagbaliktad nitong si Orly Gutesa, nakita niya yung mga benepisyo na posibleng mangyari sa kanya dahil ang tagal nang hinahanap ng mamamayang Pilipino ito si Gutesa, biglang nawala tingnan mo, kung aamin pala ako at sasabihin ko kung ano yung totoo, yung mga nagkaso sa akin, nagkaso doon sa amin, no? Lalo na doon sa 4 na Marites na bumaliktad na din po, binabawi nila. Baka gano'n na din yung mangyayari sa akin. Sabihin ko na yung katotohanan. Ayan kumbaga may panlilin lang at may pag-utos na sabihin niya daw. Ngayon, hanapin natin ito. Habang nagkwentuhan kami, pinilit niya sa akin na isulat ang mga pinapasabi niya sa akin para pagdating ni Senator Dante, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. No? Sabi ko, sir, wag na po. Kasi nabanggit na po sina Paul at Mark, yung Tiksay, yung Mark Tiksay. Lahat sila sa katango na yan, sila susi. So alam niya sa sarili niya na posibleng lumabas lang yung Paul at si Tiksay, wala na agad ito. Hindi na, mapapatunayan na hindi na talaga totoo yung sinasabing
pagde-deliver ng mga maleta, etc. Di ba? After 4:30, sa takot ko, nasabi ko, sige sir, talagang pinipilit siya ni Defensor. Number 10, after mga 4:30, dumating si Marcoleta sa baba ng restaurant, tumawag sa kanya, nagtatanong kung anong room. No, lumabas. Orly, Marines ka, di ba? Sabi sa kanya, hindi, basahin natin ito maigi. Lumabas si former Congressman Mike Defensor para salubungin si Marcoleta, hingal na hingal pa nang pumasok at umupo sa tabi at pagkakataong ito, iniabot niya ang kanyang kamay sa akin, magkamay. Pasensya na ho. No, pasensya na, hapo na ako. Taas kasi ng hagdanan. Sino ba yung si Marcoleta? Sabi, okay, Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko, opo, pero retired na po ako, sir. Sagot niya sa akin, mga walang hiya sila, binaboy nila ang Pilipinas. Hayop! Ibang klase, no? Yung ni Marcoleta dito, mga walang hiya sila, binaboy nila ang Pilipinas. At patuloy pa niya, isa pa itong si Senator Ping. Balak na itigil ang investigasyon, hindi ko maintindihan kung bakit at ang masaklap ay kay Congressman Saldic lang lahat ng nakasentro. Alam naman natin na di niya magagawa yan na walang utos. No? Si Senator Ping Lacson po at kanyang team, mga kababayan, kumikilos po yan ng walang nag-uutos at hindi kayang diktahan yang si Senator Ping Lacson po. Ngayon, nasa na ba? Pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark Jan na affidavit. Sagot ni Marcoleta, mayroon na ba pare? Magkumpare. Pare, ito. Pare, 150 million lang. Masaya na tayo. Ano to? 100. Pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark Jan na affidavit. Sagot ni Marcoleta, mayroon na ba? Basahin mo muna at ikaw na bahala kung pwede yan. Sabi niya, 150 million lang, masaya na tayo. Ano ibig sabihin doon sa 150 million? No? Ano sila, kumbaga ho, parang hihingi, something like that. Sinimulan na ni Kadante, basahin ang ginawa ni Mark na affidavit, base sa sinabi ni former Congressman Mike Defensor, sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog at siya mismo ang nag-ayos sa laptop ni Mark. No, baka ako yung tinutukoy na Mark dito Puta gisa. No, ilang talata siyang pinalitan ng mga ginawa ni Mark doon mismo ni Congressman Defensor. At ang matapos ng basahin, ang affidavit niya ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro si Saldico at ikaw lang makakabanggit kay former Speaker Martin Romualdez. Kaso nga ho, ang sinabi sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, na hindi sabit at wala siyang nakita na i-deliver doon sa Valle Verde. Yari sila Marcoleta dito at madidiin talaga sila Marcoleta dito. Halatang tinatakot o halatang sila lang ang may pakana para idawit si Marcoleta dito, si Romualdez. Ito yung missing link na hinahanap natin. Kasi puro si Saldico at ikaw lang makakabanggit kay former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, yun nga yung sinasabi natin na ito lang si Gutesa at yung mga Marites lang po ang pinangahawakan ng ombudsman para kasuhan si Martin Romualdez. Malamang po sa alamang, ang gulo na po at mga nagbabaliktaran na, malamang sa alamang mga bossing, basura na ang kapupuntahan nung ikakaso kay Romualdez. Sabay paalam, pare, ayusin nyo. Yan, babalik ako. Hahabol lang ako sa sesyon. Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, Sir, wag na po ako kasi po, nabanggit na din po ang pangalan ni Paul at ni Mark. No? Di pwede si Paul at Mark kasi iglesia, matitiwalag yun at ayaw ko na ako ang dahilan ng pagkatiwalag nila. May iglesia na namang nasama dito, nabanggit, no? Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli, at ipinipilit niya sa akin na ako na lang. Sabay sabi, basahin mo lang yan at mababayaran ka naman. Yun siguro yung tinutukoy na 150 million
ang kapalit. Baka yun, yung ibabayad kay Gutesa. Yung sabi, 150 lang, masaya na kami. Di ba? Biri mo, sabi dito, base sa salaysay ni Gutesa, basahin mo lang yan at mababayaran ka naman. No? Ang sabi niya, kung di ko gagawin ito, ang plano ni Senator Lacson na itigil ang investigasyon ay magtatagumpay. Wala kang mapapala sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ang ginawang affidavit ni Mark at dala ng takot, ng pangamba, lahat ng nakalahad sa affidavit. Kaya pala uutal-utal din at talagang hirap basahin at hindi natin maramdaman kay Orly Gutesa na siya talaga yung may sulat. Siya talaga yung gumawa noong ano na yun, nung affidavit na ho na yun, mga kababayan. Kaya naman pala, di ba? Dali. Okay? Kaya naman ho pala, mga kababayan, yun pala Ngayon, tuloy. Sino? Bakit nandun sa may sasakyan ko yun? Nag-park lang siguro. Kung kailan nagmamadali tayo dito sa vlog natin. Shoutout na dyan sa mga nandyan. No, shoutout all. Yan na lang. Kasi ayokong bumanggit ng kahit isang pangalan dahil nga, syempre magiging bias tayo. Hindi natin mababanggit yung iba dahil nagmamadali po tayo. Ngayon, nasaan na ba? Sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ko ang ginawa ko, sa paulit-ulit at pinipilit siya, itinuloy niya yung ginawa niya. Aking nasabi at nanaksaksihan ko, kahit hindi totoo, pati ang pagsabi na napasama ako sa 3 beses na delivery ng maleta allegedly sa bahay ni SP Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala nga akong naging direktang kontak o nakita man lang si SP Romualdez ng nasabing address. Ako ay napilitan na sabihin sa kanya, sige po sir, kung ito po ang paraan na, kung yan yung paraan na alisin natin ito, palitan ho natin. Kung yun ang paraan, sandali lang ho mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, medyo nahihira ako, nalilito ako dito, ito. Kung ito ang paraan na makatulong ako, go lang ako. Ayun. Di ba? Balik ho natin mga kababayan at ilagay natin itong pangatlo at pang-apat. Mali. Nahihilo talaga ako. Gamitin itong MacBook pero makakasanayan din ho natin ito. Ito. Yung pangatlo. Kung ito ang paraan, ayan na ho mga bossing. Okay. Game. Lakihan natin. Makatulong ako, go na ako dyan, sir. Sabi niya, ayun, Kaya lang, sir, ang inaalala ko lang po ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng cash at educational scholarship. Si former Congressman Mike Defensor, cash. Ayan na, dyan na pumapasok nga naman yung cash, pera, para gawin, Nag-promise ng cash at educational scholarship si former Congressman Mike Defensor. Kaso nakakulong na, mukhang hindi na mangyayari. Bago tuluyan na siyang umalis, sabi niya, pare, babalik ako, ayusin mo ang affidavit para pagbalik ko, basahin ko na lang, mamaya, sagot ni former Congressman Mike, okay pare. Kumbaga ho, mga kababayan, kung ganyan ang usapan, kung ganyan ho ang usapan, mga boss chief amo sir, lalo na ang isang ama. Kami po, tayo pong mga ama, gusto natin masigurado, ang ating mga anak. Ako nga ho mga bossing, nung kabataan ko po, medyo bata-bata pa ako, mga edad na mga 25, 27, 28. Okay lang, Matsugi, kung yun talaga kumbaga, ngayon, pagka ikaw may anak ka na, mapapaisip ka, kailangan mabuhay ako ng mahabang panahon para doon sa aking mga anak, para doon masigurado na ang kanilang future yung kanilang pagtanda ay hindi sila mahihirapan. Tayo po hahamakin natin lahat para sa ating mga anak po. Ngayon, tuloy, habang inaayos ni Mark ang ginawa, sino ba tong Mark na to? Si Tiksay o si Kusina? Yung sandali, nasa umpisa nga yan. Asawa pala nung anak nitong si
asawa ng anak ni Congressman Defensor, ni Mike Defensor. Minsan iniisip ko baka ako na yan eh. Habang inaayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako, nakatingin ako para makita ko din ang ginagawa niya. At nang matapos na around 6:45, bumalik si Senator Marcoleta, umupo ulit siya sa dati niyang inuupuan, kumain muna siya, nakakamay lang siya, pinapapak ang pritong manok. Pritong manok? Ngayon kaya, ano kinakain ni Marcoleta? Panigurado naman, masarap naman din kahit nasa loob ng kulungan yan. At ang matapos na siya, kumain, binasa niya ulit ang affidavit na ginawa ni Mark na sinabi, okay, na ito pare, no, paprint mo na. Inutusan si Congressman Defensor, si Mark, natanungin kung may printer sa restaurant. Bumalik si Mark, dala ang printed at kumuha si Marcoleta ng isang copy. Sabi niya, akin na muna ito para may copy ako, no? At pilit sinabihan niya ako na ipanotaryo mo yan sa kakilala namin at bukas punta na sa Senate kasi may hearing ng 9 a.m. Kulang naman pala sa ano tong si Gutesa. Kulang sa pagpapraktiso, mga kababayan. Inapura naman pala nila Rodante Marcoleta. Biruin mo, isang araw lang at yun yung unang-unang araw lang na sinabihan sa kanya, tatanga-tanga naman din pala itong mga ito. Maggagaganyan kayo, gagawa kayo ng mga kalukuhan na ganyan. Isang araw lang ang ibibigay nyo doon sa tao. O di ho ba? Dapat yung mahabang panahon. Mahina ang kukote ninyo. Kulang sa ensayo. Kaya ayan, buko. Kayo nasa kulungan. Si Orly Gutesa, sa tingin ko mga kababayan, kumbaga maliligtas na dito. Baka yung mga nagkaso, pati yung mga perjury kung sakali, iatras na din po ito, alang-alang sa katotohanan. Tuloy, isang araw, putik niya yan, ngayon pinatawag, tapos bukas nasa Senado na, mga gagawan, mga tatanga-tanga. Naiwan kami ni Mark at pinapunta ako sa magnonotaryo sa Pasay, agad binigay niya sa akin ang address, pinuntahan ko para makapagnotaryo doon. Ang ayos-ayos ng buhay ng tao, nakita niyo, nananahimik na, pinatawag ninyo. Porket dating ni Saldico, security ng misis, pinatawag ninyo, ginamit ninyo, inutusan nyo, base sa salaysay ni Gutesa, ha? Sinira nyo pa yung buhay. Buti na lang, kahit papaano, humabol sa katotohanan itong si Gutesa, no?